Ano yung status na ngayon ng for impeachment complaints against Ang status naman, sinabi naman ng chairman ng Committee on Justice na meron pang 10 days, 10 session days, no? So sabi ko, we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Hindi naman natin pwedeng ano yan, deadmahin yan. So whatever the Supreme Court so decided, which interpretation ng batas, eh dapat sundin ng Congress yan. So we have 10 session days. So ang gagawin yan after the filing of the fourth impeachment case sa section, papasok yan kay si former Speaker. And then palagay ko pumasok na eh. And then afterwards, it will go to the Committee on Rules. The Committee on Rules will give it to the Committee on Justice. The Committee on Justice would deliberate on that, siguro mga 2 or 3 days. And after that, it will be put into the vote sa plenary. Ang kailangan na naman 1/3 eh. So, the iniisip ko, because in the first impeachment complaint, more than 250 congressmen signed the first impeachment complaint. So, I don't think na may hirapan ito na makaabot dahil out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan eh, 1/3 eh, to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. Pero inaasahan po niyo yung the same numbers na pumirma last year will also be the same numbers na pipirma this year. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko makukuha namin yun. Makukuha namin yun. So more than enough. More than enough, yes. So ano po ang gagawin? Pag nakuha na yung more than enough, magkakaroon pa ng pagdinig o ipapasa ng diretso sa Senado? Ipapasa na yun directly sa Senado after the vote in the plenary. Yun ang talagang maaari mangyari niyan. Hindi po ba kayo nakakamba na sa Senado mahirapang makakuha ng sapat na numero? Actually, it remains to be seen, no? Medyo may pangamba rin sapagkat it will take 16 votes for the Senate to 16 for the Senate to actually mabanggit yun, convict, no? So we'll find out kung talagang hopefully this will not only a political ploy, pero ang iniisip namin diyan that the senators will appreciate the facts, the evidences, the substance of the impeachment complaint. Yun ang mangyayari, no? Kasi pag naging political ploy, alam natin mangyari diyan. Pero the appreciation of the evidences and the facts and the what the impeachment complaint has said, kumpleto naman yung aking inendorso, kumpleto. So, of course, still yung botohan ay parang politics. It's about numbers. Nagsagawa na ba kayo ng extrapolation kung sino yung maaaring bumoto, sino maaaring hindi? Merong hindi boboto kahit ano mangyari at merong boboto kahit ano ang mangyari. Hindi pa. In fact, pinag-uusapan lang namin at siyempre, I have to be very, very honest with this na merong mga ibang may reservation sapagkat 2028 election yan. No? So, pero sa aking pananaw, wala akong anumang kakaba-kaba na papasayan. Hindi naman kailangan ng 200 congressman eh. Ang kailangan lang mga 105 lang yan. Maka-110 lang kami. Okay na yan eh. And those really that would like to see the Vice President impeach. At hindi lang yan, kundi when it comes to the appreciation of the complaint. Nakita ko naman eh. That's why I endorsed it sapagkat naniniwala ako dun sa complaint mismo eh. Ako ang co-chair ng Quadcom. Inibisigahan namin yan. Ako rin ang vice chair ng Good Government. Ang ating Vice President, she did not take an oath. Hindi na sinagot ang mga alegasyon. Siguro kung sinagot niya, baka okay na. For example, like kung talagang sinagot niya yan at maganda pagkakasagot niya, talagang wala siyang anumang
masabi masama dyan, okay. Pero now is the time for the Vice President to answer all the allegations. Meron siya pagkakataon ngayon. Talking about the substance of the complaints, Mr. Congressman, kasi pang-apat na yung in-endorse ninyo. Walk us through the details of yung sa inyong complaints na in-endorse. Anong pagkakaiba po nito dun sa tatlong na? Actually, there are a lot of similarities in the first complaint. Sapagkat nakalagay naman doon, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, nakalagay pa rin yung graft and corruption, nakalagay pa yung other high crimes and yung iba na bribery, nakalagay pa. No? So the Vice President has to answer that. Nakikita ko naman na kumpleto eh. Pero ang pinaka-smoking gun dito, yung affidavit ni Ramil Madriaga. Sapagkat ito, hawak-hawak ko yung affidavit niya. Ito, very close yan eh sa ating Vice President. Hindi ko alam na siya pala edukadong tao, nakatapos ng gulo. Hindi nga pumasa. Naging involved sa Economic Intelligence Investigation Bureau. Kinuha siya ni President Digong because of his very good knowledge and expertise in investigation and espionage. So yung Madriaga affidavit na yan, makikita ba namin sa Kongreso na magsasalita siya sa kanyang testimonya o hihintayin na lamang namin mapanood siya kung pagsasalitain sa Senado? Sinabi naman niya, he's willing to testify. Sana, he will be truthful. Hindi niya babaguhin yung kanyang sinabi, no? Kasi alam mo naman, usong-uso yung binabago mo yung sinabi mo, eh. Ito, affidavit ito. Sana hindi niya baguhin yan. Sapagkat doon sa affidavit niya, very clear. Nung kanyang finorm, yung isip, no? Yung ISIP na that will catapult the Vice President into the presidency. Sinabi din niya na nagfa-fund ang nagpopondo ng isip na kanyang tinayo. Pondo galing sa Pogo. Pondo galing sa drugs. Yun ang sinabi niya sa kanyang affidavit. So, kung talagang totoo ito, panindigan niya. At magsabi siya ng anumang ebidensya na totoo itong mga bagay na ito. So, likely, mag-a-appear si Madriaga sa House. I hope. Sa Senate na. The thing is, baka mamaya sa pag-appear niya sa House, magiging matagal pa yan eh. Kasi nung unang yung impeachment ng ating Pangulo, for example, hindi na nag-imbita ang Committee on Justice ng resource persons. Yun na lang nag-explain yung mga nag-endorse ng impeachment. So that might also happen na hindi na mag-iimbita ng resource persons kundi yun na lang mga mag-explain ng mga nag-endorse ng impeachment complaint. Let Madriaga be invited sa impeachment court. Doon lang sa impeachment court. Ito kayo nangangamba. I'm not speculating on anything. Pero it is a possibility na baka mas malaya siyang makapagsalita sa House of Representatives. Baka pagdating ng Senado, i-chastise kung ano man ang kanyang mga testimonya. Well, we'll consider that. Titignan natin maigi kung ano maaari mangyari. It will be up to the Committee on Justice kung talagang iimbitahan o hindi. At this point in time, although member ako ng Committee on Justice, hindi na ako magtatanong, kundi isa na ako sa tatanungin because endorser ako eh. So it will be up to the Committee on Justice. If there is still time para imbitahan itong si Madriaga at kanyang panindigan yung kanyang allegation sa kanyang affidavit. Kung bahagi po kayo nung liderato ng Kamara, sa pagtataya po ninyo, ano ang damdamin ng mga kinatawan sa pangkasalukuyan kung ikukumpara natin doon sa daluyong ng suporta na pinagkaloob doon sa unang impeachment ng nakaraang taon sa pangalawang Pangulo? Sa tingin nyo, you can still master the same number or may pagbabago? Sa pag-usap ko sa ilan lang, no? Hindi naman sa lahat, sa ilan. They are really for the impeachment because nakita naman natin sa investigation. Or the others, merong reservation because of the tawag nating politics, for example. Hindi natin maaaring isang tabi yun. Palaging kasama yung politics dyan, di ba? Pero we will see, no? I do not want to preempt the situation. Hindi ko rin gusto na yung isipan na may ibang congressman maging isipan ko din. I believe that every congressman has his own stand on this, no? At naniniwala naman ako, I'm confident na siguro ako hindi ko naman i-endorse ito kundi ako naniniwala sa complaint na yan eh.
kung pinag-uusapan po natin yung politika, may bearing ba yung anunsyo ng pangalawang Pangulo that she intends to run for the presidency in 2028? Akin it's not about the 2028 because the impeachment complaint is about her role as Vice President. So, ibig sabihin hindi naman pwede na makalimutan yung accountability niya just because she proclaimed to run for the presidency, no? So, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung kanyang present position. Di ba? I mean, ang ating iniimbestigahan hindi yung pagtago niya bilang presidente. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, I'm been running for president and because of this, magiging okay na yan, no? So this is not about 2028 actually. This is about 2026, about whether the Vice President remains fit to hold the second highest office of the land. So, Candidacy announcement do not erase accountability. so parang sinasabi niyo kung sa kasabihan ng mga Tagalog, hindi kayo concerned sa kanyang pagtakbo. Concerned kayo sa kanyang tinatakbuhan. Actually, ako nagulat ako that she declared to run for the presidency as early as this. Hindi ako nagulat dun sa tatakbo siya presidente. Talagang tatakbo yan Ang nagulat lang ako, bakit napakaaga? Bakit napakaaga? And hindi yan yung bang tinatawag natin na halos kasabay nung pag-file ng import impeachment complaint. Pero hindi yun Alright. Siguro at this time, ang kilalang ekonomista, dating chairman ng House of Representatives Committee on Ways and Means, si Congressman Joey Salceda, hingan natin ng paliwanag. Paliwanag dun sa proposal na abolition ng travel tax. Kasi for us, non-economist, esoteric ang economic topic. Paano kikita ang bansa kapag ka inalis yung kanyang income dun sa pag-inabolish yung tax? Kong Joey. Comment muna ako dun sa Kasi ang baba nung linagay ng konstitusyon para may angat ang isang complaint sa Senado. Dati 73 lang yan. 79. So, nung hindi lang pinalabas si Amy, hindi na inabot yung 79. Kumala rin yun. So, yung pangalawa, I think, hindi naman ako advisor niya, pero mukhang it leaves a bad taste in the mouth or it's an ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint, basically. So, ang isa lang naman ang pinupunta ko dito, ang unang pinupunta ko dito dahil baka akala niyo yung simple-simple lang, ganun talaga ang ekonomiya. Yung mawawala sa gobyerno ay 11 billion. Ang tawag ko naman. Hindi mo naman Iwanan ko naman to. Pero yung 11 billion na yun, pag tinanggal mo, 46 billion in output ang nakikreate dahil because the travel tax increases the price of travel. And therefore, when you travel, you eat in restaurants, you go to hotels. Sa inyo, motel, no? So, kain, table, souvenir. So, there is logic, and I think it should be passed because it will help every positive measure, I think, should be considered. At saka, may tumutubo na sa kamote. Alam mo kasi Albay was once the kamote capital of the Philippines. Kasi nga hindi siya binabagyo. So, pag binagyo mo man, may makakain ka pa, hindi katulad ng bigas. So, sa pangilalim natin, ang daming positibong bagay. Ang isang bagay, for example, iwanan ko rin to para bahala ka na rin ito magpang. For the past, since Marcos became president, hindi na tayo nauumusa ng Vietnam pagdating sa Producers Manufacturers Index. So, ang ibig sabihin, despite all our talk, the machines are working. Pangalawa, pag tinanong mo yung pesa,
nasa 261 billion sila last year. That's a record high. At ito ang pinaka para sa akin as an analyst kasi I'm a chartist. If you look at this chart, pag green taas ay pag green so since from 2022 our manufacturing index we have already reversed, kumbaga bumalik na tayo po sa positive side. So, pero hindi nyo iniintindi kasi mas iniintindi nyo yung yung Quadcom, pero para sa akin, yung mga pananim na naitanim, ang dami kasing ginawa talaga ng mga reforma sa panahon po ni Presidente Marcos, lalo na sa unang 3 taon, yung Create More. May isang bagay doon sa Create More na napakalaki dahil meron doon presidential incentive na kahit ano hingin mo kay Presidente, pwede niya ibigay. It was authorized by that law. So we have a 50 billion Samsung. At saka hindi lang incentive, infrastructure, credit, guarantees, pwedeng ibigay ni Presidente. Then more than that, there is another actually, which is a bigger one. It's a $3.5 billion Panwa Integrated Steel Complex, which is being managed by Dominguez. Doon sa Kaya nga, siguro makikita niyo yung tono doon sa South West Philippine Sea. Mukhang ang tawag dyan, iwas away o mas tolerant po yung tono nung sagutan nung magkabila. And there are other things actually that I can discuss. Tapos yung ating pong power ay bumaba na po sa pag tinignan niyo po yung Western. Yung Western po natin ngayon ay last February is only 2 pesos and 73 centavos. 2 pesos and 73 centavos. Kuminsan pumapalo to ng 50. In fact, pumalo to ng 73 noong 2010. So, previously, last year, 5 piso ito. This year, last February, dahil po sa may isang bagay ginawa yung gobyerno na ginawang kinetic yung wind energy imbes ng potential energy, and therefore it allowed for 100% foreign ownership na and yung mga tatlong bagay na masyadong matinding kalaban natin for the first time this year, ito ay isang magandang how do you call that? Epekto o na dahil po doon sa nangyari sa flood control scam. Unang-una, yung pera na